Makasaysayang araw po, it's showtime! 97 years ago, March 10, 1919, nang isinilang si Renato Constantino sa Maynila. Who's that? Pokemon! Malamang sa malamang, nabasa na natin ang kanyang sinulat na history textbook na The Philippines, A Past Revisited, na nagbigay ng bagong alam sa mga Pilipinong pananaw sa kasaysayan. Itinuho sa kanya ng kanyang abogadong ama kung paano maging kritikal sa mga politiko noon. Produkto ng pampublikong mga paaralan, naging mahusay sa pananalumpati at pakikipagdebate. Naging isa sa pinakabatang editor ng The Philippine Collegian, ang pahayagan ng Universidad ng Pilipinas. Dahil sa kanyang kritikal na editorial ukol sa Pangulong Manuel Quezon, si Quezon mismo ang tumungo sa UP upang ipaliwanag ang kanyang panig. Lumaban si Renato sa Bataan noong panahon ng digmaan at naging bahagi ng intelligence laban sa mga Hapones. 2 beses na muntik mahuli ng mga Hapones, ngunit nakakatakas at nakakalusot palagi. Napangasawa ni Renato noong 1943 ang isang matalinong literature major ng UP na si Leticia Rojas, pamangkin ng Pangulong Manuel Rojas. Matapos ang digmaan, naging isang diplomat. Sumama sa Philippine Mission to the United Nations mula 1946 hanggang 1949 bilang Executive Secretary at nahirang na Counselor ng Department of Foreign Affairs noong 1949 hanggang 1951. Ngunit, dahil sa kanyang malayang pagpapahayag ng mga kritisismo niya sa pamahalaan, siya ay tinanggal sa serbisyo. Nagturo rin siya sa maraming pamantasan sa bansa at sa maraming lungsod sa ibang bansa at sumulat sa maraming mga pahayagan sa loob ng 5 dekada. Naging direktor ng Lopez Museum na nag-ayos ng publikasyon ng mga record ni J.R.M. Taylor ng mga dokumento ng Rebolusyong Pilipino. Sinulat niya ang isang essay ukol sa pananatili ng kolonyal na edukasyong ipinamana ng mga Amerikano sa Pilipinas na nagiging dahilan ng ating patuloy na pag-asa sa Amerika na pumipigil sa ating pagtayo sa sarili nating mga paa. The Miseducation of the Filipino. Sinulat niya rin ang kritikal na pagbasa kay Jose Rizal bilang pambansang bayani ng Pilipinas sa Veneration Without Understanding. Ngunit, ang kanyang pinakamalaking ambag ay ang makatao at nasyonalistang pananaw sa kanyang textbook sa kasaysayan, The Philippines, A Past Revisited. Katuwang niya sa lahat ng gawain na ito ang kanyang asawang si Leti. Ayon sa ilang kakilala, walang sinulat si Tato na hindi dumadaan sa mga masinsing mata ni Leti bilang editor at katuwang sa pananaliksik. Sa ikalawang tomo ng textbook, The Philippines, A Continuing Past, kasama na siyang autor ng libro. Sinulat din ni Leti ang isang serye ng aklat ukol sa mga mahalagang issue na madaling basahin ng ordinaryong tao. Issues Without Tears. Dahil sa tindig sa mga issue, si Tato ay na-house arrest noong panahon ng diktadura at hindi pinayagang umalis ng bansa. Subalit, hindi natinag sa pakikibaka para sa malayang pamamahayag at mga karapatang pantao. Namatay si Tato noong 1999 at nabilang sa mga listahan sa bantayog ng mga bayani. Si Leti ay patuloy na nabubuhay hanggang sa kasalukuyan. Pwede pa lang sa pagmamahal ng magsingirog sa isa't isa, kapwa nilang minamahal ang bayan. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng bayan. And that was Showtime.